May mga sandaling hindi mo kailangan ng salita para guluhin ang isip ng isang babae. Minsan, isang maliit na galaw lang mula sa iyo, isang titig, isang paghinto, isang tahimik na paglayo, sapat para magtanim ng tanong sa utak niya. At sa mundo ng atraksyon, ang tanong na hindi nasasagot ang pinaka-nakaka-adik. Hindi nito kailangan ng sigaw, hindi nito kailangan ng pa-impress. Ang lakas mo ay nasa paraan ng paghawak mo sa sarili, lalo na sa mga sandaling hindi mo sinasabi kung ano ang iniisip mo. Sa script na to, bubuksan natin ang dinamika ng isang galaw na unti-unting nagbubuo ng pagkahumaling. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit, ito'y tungkol sa pagmamay-ari ng iyong presensya. Kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mo, ramdam nila iyon. At doon nagsisimulang maiba ang tingin nila sa iyo. Hindi bilang isang ordinaryong lalaki, kundi isang lalaking hindi nila mabasa. Una, ang galaw ng pagbitaw. May kakaibang epekto ang isang lalaking marunong bumitaw sa tamang sandali. Hindi ito yung tipong pa-hard to get na pilit. Ito'y tahimik na pag-atras na may buong kumpiyansa. Kapag naramdaman ng isang babae na hindi mo siya tinatali pero hindi ka rin naghahabol, napapaisip siya kung anong meron sa iyo. At ang pag-iisip na yon, paulit-ulit niyang binabalikan. Ang galaw ng pagbitaw ay hindi pagbabaliwala. Mas malalim ito. Para kang naglalakad sa isang pintuan pero hindi mo ito sinasara. Bumabagsak lang ang hangin at nakikita niyang kaya mong umalis ng hindi nagagalit, hindi nagmamadali, at hindi nagdagrama. At sa mundo ng modernong mundo, kakaunti ang lalaking may ganitong disiplina. Karamihan ay sobrang attached, sobrang reactive, sobrang naghahanap ng validation. Kapag iba ka, kapag kalmado ka sa pag-alis mo, nakikita niya na hindi ka umaasa sa atensyon niya para maramdaman mong may halaga ka. Doon nag-uugat ang pagkahumaling sa misteryong dala ng isang lalaking hindi natitinag kapag hindi sumusunod sa gusto niya ang sitwasyon. Ang pagbitaw na ito ang nagtuturo sa kanya ng isang bagay. Hindi ikaw ang nag-aabang sa kanya, kundi siya ang unti-unting humahabol sa espasyo mong malaya. At habang lumalayo ka, hindi ka naglalakad ng mabilis. Para kang kumakawala ng may direksyon, may dahilan. At dahil hindi niya alam kung ano yon, doon nagsisimulang mahinang kaba sa dibdib niya. Hindi mo kailangan magsalita. 2 hakbang mo lang na kalmado at kontrolado, sapat para magtanim ng tanong na hindi niya kayang alisin. Bakit ganun siya? Bakit parang kaya niya akong bitawan ng hindi nanginginig? At mula sa tanong na yon, unti-unting nabubuo ang pagkahumaling. Pangalawa, ang titig na hindi nagmamakaawa. Isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng lalaki ang titig. Pero karamihan, hindi marunong gumamit nito. Ang iba, tumitingin lang para makuha ang atensyon. Ang iba, tumitingin para magpakita ng desire. Pero ang titig na nagtatayo ng pagkahumaling ay iba. Diretso, kalmado, at hindi humihingi ng kahit anong kapalit. Kapag tumingin ka sa isang babae nang hindi naghahangad ng approval, nararamdaman niya agad ang bigat nito. Hindi siya ini-scan. Hindi mo siya tinitingnan na parang tropeyo. Para kang nag-oobserba, nagbabasa, at sinusukat ang dynamics ng hindi nagpapadala sa emosyon. Ang ganitong titig ay hindi suplado, grounded lang. At dahil grounded ka, siya ang nagiging uneasy. Bakit? Dahil karamihan, sanay na ang babae na tinitingan sila na parang ina-idolize. Pero ikaw, may kalmadong intensity na parang sinasabing, nakikita kita, pero hindi ako natatabunan. Doon siya nagsisimulang maging curious. Ang titig mo, hindi nangangako,
hindi rin nag-aapura. Para kang nagbubukas ng isang pinto na pwede niyang pasukin, pero hindi mo siya hinihila papasok. At sa bawat segundo na nagtatagal ang ganitong connection, nagkakaroon ng tension. Yung hindi mo kailangan magsalita, pero alam niyong dalawa na may enerhiya sa pagitan nyo. Sa stoic masculinity, ang titig ay hindi para mag-impress. Isa itong paraan ng pag-aangkin ng sarili mong presence. Kapag kaya mong tumingin ng hindi nababahala, ipinapakita mo na hindi mo ikinakatakot ang moment. At kapag hindi ka takot sa moment, nararamdaman niyang malakas ka. At sa psyche ng babae, ang lakas na kalmado, hindi maingay, hindi mayabang. Iyon ang pinaka nakaka-addict. Sa titig na hindi nagmamakaawa, nabubuo ang tanong niya. Bakit hindi siya nai-intimidate sa akin pero ako ang hindi makaalis sa titig niya? Pangatlo, ang presensyang tahimik pero mabigat. May mga lalaking malakas ang dating dahil maingay sila, pero ang tunay na nakakatulurong na presence, tahimik. Hindi nagmamando, hindi nagpapakitang gilas, pero ramdam mo. Kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mo, nararamdaman ng babae iyon kahit nakaupo ka lang. Para kang bato sa gitna ng baha, hindi gumagalaw, hindi nadadala ng agos. Ang ganitong presensya hindi mo ginagawa. Natural itong lumalabas sa isang lalaking may disiplina sa emosyon. Hindi ka reactive, hindi ka padalos-dalos, hindi ka nangangailangan ng spotlight. At kapag may ganitong katahimik kang lakas, siya ang nagiging restless. Ramdam niya na hindi ka nagmamadaling sumagot, hindi ka nagmamadaling mag-explain, hindi ka natatangay kapag sinusubukan niyang i-ego test. Tahimik ka, pero hindi passive. Tahimik ka, pero hindi takot. Sa bawat segundo na hindi ka natitinag, lumalakas ang imahe mo sa utak niya. Para kang puzzle. Hindi niya alam kung ano ang nagbubuo sa katahimikan mo. At sa psychology, kapag hindi madekod ang isang tao, mas tumitindi ang fascination. Ang presensya mong tahimik pero mabigat ay nag-uugat sa sarili mong mastery. Hindi ka naglalabas ng energy para magustuhan ka. Hindi mo iniinom ang validation. At dahil hindi ka nangangailangan ng atensyon niya, doon siya pinaka-curious. Sa katahimikan mo, naiisip niya, anong klasing lalaki to? Bakit hindi parang nabubuhay para sa tingin ko? At habang iniisip niya yan, unti-unting tumitibay ang pagka-attach niya, hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa hindi mo ginawa. Pang-apat, ang bagal mong hindi nahihiya. May kapangyarihan sa lalaking hindi nagmamadali. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil kontrolado niya ang ritmo niya. Kapag mabagal ka kumilos sa mga sandaling karamihan nagpapanik, nagkakaroon ka agad ng kakaibang aura. Iba ang dating na hindi ka minamadali ng mundo. At kapag napansin ito ng babae, nagsisimula siyang ma-curious kung bakit ganun ka. Ang bagal mo ay hindi pagpapakitang cool. Isa itong patunay na hindi ka pumuputok sa kaba. Hindi ka nadadala ng pressure. Hindi ka naghahabol ng approval. At sa psychology ng attraction, ang taong hindi nagmamadali, siya ang may kapangyarihan. Pansinin mo yung mga lalaking hindi matitinag sa biglaang tanong. Hindi sila nagro-rush sumagot. Hindi sila nagtataranta. Hindi nila pinupuno ng unnecessary words ang katahimikan dahil alam nila ang nagmamadali laging lugi. Kapag mabagal ka humilos, yung pagharap mo, pagtingin mo, paglakad mo, para kang sinasabayan ng bigat. Ramdam mo yung kontrol na hindi kayang pekein ng karamihan. At naiiba ang epekto nito sa babae. Hindi ito simpleng slow movement, ito'y confidence na hindi rin niya may paliwanag. Parang may sarili kang oras na hindi niya kayang pakialaman. At itong vibe na to, hindi bagay sa lalaki kung insecure. Ang bagal na kalmado ay para lang sa lalaking alam ang sarili niya.
At dahil bihira yon, nagiging magnetic. Sa bawat maliit mong galaw, nararamdaman niya na hindi ka nag-a-adjust sa energy niya. Siya ang nag-a-adjust sa'yo. At habang pinapanood ka niya, may tanong na umuukit sa isip niya. Bakit parang may alam siyang hindi ko alam? At doon nag-uumpisa ang subtle na pagkahumaling. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi sa pacing mo. Yung bagal mong hindi pilit, hindi awkward, at hindi defensive. Isang bagal na parang ipinanganak na may sariling axis. Kapag dala mo to, hindi ka lumalapit sa babae ng may desperasyon. Lumalapit ka na parang hindi mo siya kailangan, pero kaya mong maging presensya na hindi niya makakalimutan. Panglima, ang hindi mo pagpapakita ng reaksyon sa test nila. Alam na alam ng babae kung kailan tinetest ka niya. Minsan hindi niya sinasadya, minsan instinct lang. Pero ang nagtatayo ng pagkahumaling, yung paraan mong hindi natitinag. Kapag may sinabi siyang may halong panghuhusga o may ginawa siyang dapat sana nakakairita, hindi ka sumasabog. Hindi ka nagjujoke para lusutan. Hindi mo rin pinapakita na tinamaan ka. Tahimik ka, pero aware. At sa mundo ng psychology, yan ang isa sa pinakamabisang masculine traits, emotional non-reactivity. Hindi ka cold, hindi ka numb, pero hindi ka rin laruan ng emosyon ng iba. Kapag makita ng babae na hindi ka kailanman sumusunod sa emosyon niya, nagiging fascinating ka. Para kang bundok. Hindi mo pinututol ang hangin pero hindi ka rin natitinag sa bagyo. Kung iisipin mo, karamihan ng lalaki kapag tinest, nagagalit, nagtatampo, nagpapakitang hindi sila nasaktan pero halatang nasaktan. Nagsisimulang mag-explain ng sobrang haba. Ikaw, hindi. Simpleng observant ka. Para kang nagbabasa ng libro. Walang rush, walang insecurity. At dito nagsisimula ang shift. Ikaw ang nagiging lalaking hindi niya kontrolado. At alam mo kung anong hindi makakalimutan ng babae? Yung taong hindi niya kayang bilugin. Ang hindi mo pag-react ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay mastery ng sarili. At sa core ng stoic masculinity, ito ang pinakamalalim na anyo ng lafas. Kapag hinahasis niya ang emotional bait at hindi ka kumakagat, nagkakaroon siya ng kakaibang respeto na hindi mo makukuha sa pagiging nice o sa pagiging palaban. Nagiging unpredictable ka. At ang unpredictability, kapag grounded at kalmado, nagiging sobrang seductive. Sa utak niya, unti-unting umaangat ang tanong, bakit hindi ko siya ma-shake? Anong klaseng lalaki to? At mula sa tanong na yan, nagsisimula ang pagnanasa. Hindi dahil sa sinabi mo, kundi sa hindi mo hinayaang nagguluhin ka. Pang-anim, ang pag-alis mo sa peak ng interaction. Ito ang galaw na pinaka-nakakabaliw sa kanila. Kapag ikaw mismo ang nagtatapos ng moment sa sandaling pinaka-nag-iinit ng energy niya toward you, nagkakaroon ng vacuum sa isip niya. Halimbawa, nag-uusap kayo, maganda ang flow, tumatawa siya, engaged siya sa presence mo. Tapos bigla kang nag-end ng kalmado. Hindi biglaan, hindi rude, pero firm. Para kang kumukuha ng apoy habang nasasarapan siya sa init. Sa psychology, ito'y tinatawag na pattern break. At kapag ikaw ang gumawa nito ng may control, nagiging unforgettable ka. Hindi ito ghosting. Hindi rin power trip. Ito'y pag-alis na grounded, alam mong solid ang moment, pero hindi ka naka-attach. Hindi mo kailangang i-wilk ang energy. Ang lalaking marunong umalis sa peak moment ay lalaking hindi gutom. At ang hindi gutom, siya ang hinahabol. Sa mata ng babae, nagiging puzzle ka. Iniisip niya kung bakit mo tinapos ang moment kahit malinaw na nag-e-enjoy siya. Iniisip niya kung nabitin ka ba o may iniisip ka bang iba. O sadyang hindi ka kagaya ng ibang lalaki na magpapakain sa intensity ng moment. At dito na pumapasok ang mental hook.
Sa oras na mag-isa siya, replay niya ang interaction. Lahat ng sinabi mo, lahat ng sinabi niya, lahat ng nuances, pero pinakatumatama sa isip niya yung ending. Bakit ikaw ang umalis? Sa bawat replay niya ng moment, lumalalim ang curiosity. At ang curiosity kapag hindi nasasagot, nagiging obsession. Ito ang galaw na hindi dapat sobra-sobra. Isang beses mong gamitin sa tamang timing, sapat para magtanim ng unfinished energy. At ang hindi natatapos, binabalikan. Kapag umalis ka sa peak, pinapaalala mo sa kanya na hindi ikaw ang lalaking umaasa sa emotional high. Ikaw ang lalaking kayang kontrolin ang sarili sa gitna ng sarap, kilig at excitement. At ang ganitong uri ng mastery sa mata ng isang babae, bihira at sobrang nakakaadik. Sa huli, hindi mo kailangang maging pinakamacho, pinakamatalino o pinakamadalang ngumiti para makaapekto sa babae. Madalas, ang pinakamatinding pagkahumaling nagsisimula sa mga galaw na hindi mo pinipilit. Ang tahimik na pagbitaw, ang titig na grounded at ang presensyang walang halong pagsahabol. Ang ganitong lakas hindi instant. Nabubuo yan sa araw-araw na disiplina. Sa pagpili mong kontrolado mo ang sarili mo kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon. At kapag dala mo ang ganitong uri ng energy, ramdam nila ito dahil bihira ito. Sa mundong puno ng insecurity, ang taong hindi nangangailangan, naglumalabas na pinakamakapangyarihan. At doon nagsisimula mabuo ang pagkahumaling nila. Hindi dahil sinubukan mong abutin sila, kundi dahil pinili mong maging lalaki na may sariling direksyon, kahit sino pa ang nakaharap mo.